kapag ka nabigyan ng immunity ang mga diskaya, ibig sabihin, hindi na po sila pwedeng sampahan ng kaso. Kung hindi sila pwedeng sampahan ng kaso, hindi na rin sila pwedeng bawian ng kanilang mga ninakaw na ari-arian. Kapag ka hindi nabawi ang kanilang mga ninakaw na ari-arian at habulin ng gobyerno ang mga ghost project na ito sa pamamagitan ng insurance, napakasimple lamang. May kakayahan ng mga diskaya na bayaran ng insurance company kasi ang insurance company ang hahabulin ng gobyerno. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa at ako po'y nagugutom na kaya wala muna tayong shoutout. Shoutout na lamang sa lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 29, 2025. Pag-usapan po natin ito pong masugid na tagapagtanggol at supporter ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang mga Duterte. Ayoko nang banggitin si Rodrigo Duterte. Bahala na siya dun sa daig. Ito po ay sina Senador Rodante Marcoleta at ngayon sumisibol ang kanyang anak ni si Paulo Henry Marcoleta, ang representative po na pumalit sa kanya sa Sagip Party List. Pero ang kakaiba po rito, yung pribadong buhay ng kanyang asawa ay mukhang nahahalungkat po ngayon. Pag-uusapan po natin yan maya-maya ng bahagya, pero wag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Now mga tol, sa nakalipas po na mga linggo at buwan, napakaingay talaga nito pong si Senador Rodante Marcoleta. Simula po nung nag-chair siya ng Blue Ribbon Committee, ay hindi po talaga mawala yung kanyang pagtatanggol sa mag-asawang Diskaya, to the extent na nagsalita na nga po itong si Senador Lacson, why you are so protective with the Diskayas? Ganun yung tanong ni Senator Lacson. Hindi daw siya protective. Sagot naman ni Rodante Marcoleta na mapapanood din po natin mamaya. Hanggang sa sumausaw na rin po itong anak ni Rodante Marcoleta. Partikular doon po sa naging budget hearing ng Department of Justice kung saan tinanong niya si Secretary Boyong Remulla hinggil sa aplikasyon ng mag-asawang Diskaya para sa Witness Protection Program na mapapanood din natin maya-maya. Pero ito talaga ang bumulaga sa lahat kagabi. Salamat sa Bilyonaryo News Channel sapagkat sa kanilang investigative reports nalalaman po natin ang mga hindi hinahayag sa publiko. Mga lihim na nabubunyag. Panoorin po natin ang balita mga tol. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng Audit Committee at miyembro ng Corporate Governance at Related Party Transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the Ghost Project ang pinag-uusapan po dito. Kung saan sa balita po ng Bilyonaryo News Channel, ito pong asawa ni Rodante Marcoleta ay bahagi doon po sa insurance company para po sa proyekto na yan. At mamaya,
sa panulat ni Fiscal EJ sa pinakahuling bahagi ng ating programa, doon po natin bibigyan ng konklusyon sa ating isipan kung bakit ganito ang mga naging aksyon ng mag-amang Marcoleta. Tuloy po tayo. Inilalatag lang muna natin lahat ng premise dito ha. Wala tayo dapat makalimutan. Kung meron man, ipaalala nyo na lamang sa akin. Simula po nung pumutok ang Diskaya Protection na isinusulong nitong si Senador Rodante Marcoleta. Ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacton dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila project sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatandaan Lacson at Marcoleta, si Dear Vizcaya couple, na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Viscayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Yan. Hannah T. Napanood po natin yung balita, mga tol. At yan nga po yung sitwasyon na gumulat po sa sambayan ng Pilipino kagabi nang ito po ay balita ng Bilyonaryo News Channel. At syempre, bilang anak, pinagtatanggol ngayon ang kanyang ina. Ito pong anak na si Congressman Paulo Duterte. Given naman, sinabi rin naman sa balita, di ba? Kasi ito yung pahayag nitong si Congressman Marcoleta. I quote, "My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner but an independent director of Stronghold Insurance." Binalita naman yun. Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. Meaning, ang gustong palabasin dito nitong anak ni Rodante Marcoleta, walang kasalanan yung kanyang nanay. Wala itong kinalaman sa mga kinakaharap ng Diskaya spouses sa kasalukuyan. Tama ba siya? Mamaya babasahin po natin yung panulat ni Teyatan. Pero ilalatag muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas po ng mga pagkakataon. Dito po, sa mga babalikan po natin na mga sirkumstansya kung saan mariin talagang ipinagtatanggol nitong si Rodante Marcoleta ang Diskaya spouses, kayo na po ang humusga kung ano po ba ang kanyang motivation. Nagsimula ang lahat noong September 8, 2025, umaga, binulaga ni Senador Rodante Marcoleta ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng sworn statement na mag-asawang Diskaya. Ang mga kapwa niya senador walang alam sa mangyayari. Surprise witness. Mahilig sa surprise witness si Rodante Marcoleta. Hindi ko nababanggitin yung isa, mawawala tayo sa focus. Yung surprise event na yon, ang daming mga pinangalanan na mag-asawang Diskaya na mga kongresista at iba't ibang personalidad. At dahil po doon, syempre pinatawag na rin sila. Pero securely lamang ang nakarating sa House of Representatives.
At doon sa House of Representatives, sinuri ng napakaraming kongresista ang kanyang salaysay. Ang pinakapunto ay yung aplikasyon niya sa Witness Protection Program. Nung tinanong siya ng 3 kongresista, si Jokno, De Lima at si Luistro, paano pumasok sa kanyang isipan itong programa ng Department of Justice o bilang malagay siya sa Witness Protection Program or State Witness? Ang sagot ni Diskaya, kahit talagang hindi nakapanipaniwala yung kanyang mga sinasabi pero consistent siya sa kanyang kasinungalingan, napapanood niya lamang daw po sa YouTube, wala daw po sa kanyang nagsuggest, wala daw pong nagturo sa kanya at kung ano-ano pang mga kadahilanan. Pero lahat po iyon mali, kasinungalingan lang pala. Dahil we do not know kung ito po bang pagtayo ni Senador Rodante Marcoleta sa sesyon ng September 10 ay pag-amin ba ng hindi niya nalalaman? O talagang dahil nga sa eagerness niyang mabigay ang proteksyon na kinakailangan ng mga Diskaya, tumindig siya at inamin niya ang mga katagang inyo pong madidinig ngayon. Balikan po natin ito mga tol. Mr. President, meron po pong isang isyong naiwan dahil noong September 8 po, while I was still the chairman of the Blue Ribbon, napagkaisahan po ng komite dahil sa noong September 1, kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong lumabas na doon sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang-flood control. Pinload po natin yung idea na kung gusto ninyo, ay kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Yan, hayagan niyang inamin sa buong Pilipinas at buong mundo na siya ang nagbigay ng idea sa mag-asawang Diskayas. Hindi ka nga nilaglag ni Curly Diskaya, bakit naman siya nilaglag mo? Lumabas tuloy na napakasinungaling talaga ni Curly Diskaya dahil dito inaamin mo na ikaw yung nagbigay ng idea. Ikaw yung nag-float ng idea. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Sa nakikita naman namin, basta hindi kayo most guilty at napakarami pong ibang mga requisites doon, tinignan po natin mabuti. After 1 week, Mr. President, 2 pong mag-asawa, yung Diskaya, ang naggawa po ng sworn statement. Pero bago po niya nila gawin yun, ay siniguro ko po na talagang sila ay voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya yung pong kanilang emissary, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang halong pagsisinungaling ito. Yun ang option na gusto nila at narinig nila yung aming pinupload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, state witness. Yun na po ang nangyari, Mr. President, hanggang sa sila nga ay tumestigo sa komite, dala-dala at binasa nila yung kanilang sworn statement. Nang dahil po doon, Mr. President, ay gumawa kami ng sulat sa ating kalihim ng Department of Justice. At yun nga po ay September 8, 2025. Gusto ko po nung malaman, Mr. President, ano po yung status noon sapagkat kayo na po ang pumalit. Ito, siyempre hindi yan pinirmahan ni Senate President Tito Soto. Ang nilalaman po ng sulat na yon ay para po kay Secretary Remulla. Sabi niya po nitong si Marcoleta, we write in connection with the motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippines underwater and privilege speech of Senator Panfilo M. Lacson entitled Flooded Gates of Corruption, delivered on August 20, 2025. We respectfully request that spouses Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena C. Diskaya be admitted to the Witness Protection Program pursuant to Section 4 of Republic Act No. 6981, otherwise known as the Witness Protection, Security, and Benefit Act, which states thus, Section 4, Witness in Legislative Investigations. In case of legislative investigation in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. When in its judgment, there is pressing necessity, therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives as the case may be. Spouses Diskaya
are owners of St. Gerard Construction and have testified extensively and will continue to testify on more relevant information in the motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippines underwater and privilege speech of Senator Panfilo M. Lacson entitled Flooded Gates of Corruptions if required. Considering the necessity of the spouses Discaya's testimony and the reported threats to their and their families' personal safety and security, the committee respectfully requests that spouses Discaya be granted protection as a witness in a legislative investigation in full compliance with the requisites under the law. Nung sinulat po ito ni Rodante Marcoleta, malinaw po na siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero dahil nga po sa nagkaroon ng kudita sa Senado, napalitan si Senate President si Senate President Chis Escudero, ang pumalit dito kay Marcoleta, ito na nga pong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At ano ang naging tugon dyan? Nito pong si Senator Tito Soto. Na Senate President by that time. Yes, the proposal and your intention is indeed, yes, it's laudable. We may be able to get state witnesses there, no? But that September 8, evening of September 8, when I was informed about it, what I did was to decide that Sabi ni Mix P. Oremor, basahin natin bago natin siya i-hide. Pakita natin. 300,000 per month booking, wag mo akong i-hide. Anak ng teteng naman na yan. O, singit natin ito. I-hide na kita. Pero makinig ka, wag kang aalis ha. O, alam niyo, ako yung taong natuto na sa mga pagkakamali ko sa nakalipas na panahon. At isa sa mga pineperfect ko ngayon ay ang salitang contentment. Contentment. Salamat sa lahat ng mga manunood sapagkat sa ngayon, ito po ang bumubuhay sa aking pamilya at hindi po ang bayad ng kung sino man. Mamatay na ang mga bayaran. Nakikita nyo to? $4,850. Magkano yan? Sa loob ng isang buwan, mahigit 200,000 piso po ito. Pero malaki pa ang pagkakautang ko. Kaya nga ako'y nakakapangutang pa from time to time sa aking mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, o kung sino pang pwede kong lapitan na mga alam nyo na, no? Mababait kayo sapagkat sa kabila ng pangangailangan ko, nandyan kayo at isang salita ko lamang, kung meron kayo, hindi nyo ako natatanggihan. At isa lamang ito, I have 4 YouTube channels and 6 Facebook pages. Just imagine. Pero syempre, marami kaming gastusin. Ha? Ngayon, ang tanong, ako ba'y tatanggap pa ng bayad sa kung kanino? Hindi na. Hindi sa nililinis ko ang pangalan ko dito, nagpapakatotoo lang ako sa inyo. Dahil ako'y galit sa korupsyon. Kung ako'y tatanggap ng bayad, whether yan ay para sa pagtulong sa gobyerno, that is corruption pa rin. Bakit? Yung pera hindi naman intended na ibayad sa vlogger eh. Bakit mo tatanggapin? Di ba? Hindi mo pwedeng ipangatwiran. Maganda naman itong ginagawa. Para naman sa bayan ito. Para naman sa mga programa ng gobyerno. Hindi uubra sa akin ng ganung pangangatwiran. Ang daming nag-alok sa akin. Pero naninindigan ako. Hindi ako tatanggap ng bayad kahit kanino. Ngayon, kung sinasabi niyong bayaran ako, itry niyong pikunin ako. Baka sakaling magkaroon kayo ng 100,000 pesos, isa-sacrifice ko ang kalahati ng sahod na ito pag napikon niyo ako. Balik tayo dito po sa ating pinapakinggan. issue be referred to the Blue Ribbon Committee, especially knowing that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the notice. Mr. President, if that happens, parang ang amin pong pinag-usapan noon while I was still the chairman of the Blue Ribbon Committee, parang nawalan po ng saysay. Ang mangyayari po noon, with all due respect, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin. Sapagkat nagpapasaklulos. Masakit ba ang katotohanan, mga didishits? Yung sinusuportahan nyo, ito na, lumalabas na ang kulay. Pinangakuan daw ang mga Diskaya. Sila, alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa, kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Mr. President, September 10 na po ngayon. Kung sakali pong totoo na Kaya pala ganon. Ngayon, sige, putulin na natin yan. At tayo'y dumako sa napakaraming dapat po nating ma-establish na mga pangyayari dito. Ito,
sa kaliwat kanang pagtatanggol nitong si Rodante Marcoleta, kaliwat kanan din ang nagiging issue tuloy sa kanya. Kung matatandaan ninyo, ang kismosong si Ramon Tulfo, ngunit maraming pagkakataon nagiging tama ang kanyang pagiging kismoso, ay nagpahayag ng mga sumusunod. Naulit na natin ito, nabanggit na natin ito sa ating mga live streaming in the past at uulit-ulitin natin para lamang bigyan po tayo ng konteksto talaga na buo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Dito, 6:50 in the morning on September 14, Ramon Tulfo posted this message. Sino daw itong mambabatas na humingi ng 1 bilyong piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita na nakarating sa kanya ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million pesos. Binasa ko lang. Kaya pala. Tuloy tayo sa pagbasa sa mga panulat nitong si Ramon Tulfo. Ginamit niya ang photograph dito ni Senador Rodante Marcoleta. Sabi niya, noong September 15, hindi yata natutulog ito si Ramon Tulfo. Alas 12 na ng madaling araw, 12:17 in the morning. Hindi mapakali kay Marcoleta, nag-post muli. Binatikos ni Senador Dante Marcoleta si Senate President Tito Soto mismo sa plenary session dahil sa di umano'y pabor na di siya napagbigyan. Yun po yung mga napanood natin kanina. Nangyari ang pambabatikos dahil sa ayaw ni Soto na pirmahan ang kahilingan ni Marcoleta na mapasa ilalim ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Witness Protection Program. Kapag ang akusado ay nasa ilalim ng WPP, siya ay kukunin na state witness at malilibre na ito sa kasong kriminal. Ang tanong, bakit atat na atat si Marcoleta na maging state witness ang mga Diskaya? Tanong ni Ramon Tulfo. Tuloy po tayo. Napakaraming chismis dito eh. Yan. At ito pa, another photo ni Rodante Marcoleta. Kay Justice Secretary Boying Remulla naman nagagalit si Senador Dante Marcoleta dahil ayaw ng kalihim ng hustisya na gawing mga state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kapag naging state witness ang dalawa, ay malilibre na sila sa kasong plunder. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Sinabi ni Remulla na isoli muna ang mga Diskaya ang nanakaw nila sa gobyerno bago sila payagang maging state witness. Una, si Senate President Tito Soto at ngayon naman ay si Remulla ang pinag-iinitan ni Marcoleta. Bakit ba pinipilit ni Marcoleta na maging state witness ang mga Diskaya? Sa anong dahilan? Tanong ni Ramon Tulfo noong September 15, 5:19 in the afternoon. At ito po yung matinding balitaktakan ng dalawa. Panoorin po natin. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how. my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator from Marcoleta, the vantage point of the reason behind the law, sir. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to the witness protection, ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of No, sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga, hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after
Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablang ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that is is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you are I'm talking. operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage point of the reason behind the law, sir. That is the reason behind the law, so that we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang Sir, batas, we Mr. are Secretary. operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. nung parang gusto nang itigil ni tong si Secretary Boying Remulla nung arguments nila, ibig sabihin, wala na. Gusto mo yan, gusto ko to, wag na tayo magpakailaman, parang ganon. Ayaw talaga ni Rodante Marcoleta. Gustong-gusto niya talaga siya na susunod. That you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Yan, di ba? Are you done, Senator Marcoleta? Napakinggan natin sila. Okay. Pero marami po ang kumampi. Pero ang kumakampi kay Marcoleta, syempre mga DDS. Dito kay Secretary Boying Remulla, lahat ng kulay except DDS Kulay dilaw, kulay pink, kulay pula, mga observer, mga non-partisan lawyers, halos panig lahat kay Secretary Boying Remulla. At isa sa mga napaka-komprehensibong paliwanag na nabasa ko ay panulat po ng isang dilawan. Ito po, si Attorney Joel Rodriguez Dizon, dilaw po na abogado, no? Makikita naman natin sa kanyang mga panulat Pero ako kasi, kahit anong kulay mo, wag ka lang didishit, pwede ka tang panoorin at basahin basta matututo tayo, no? Ito yung posisyon ni Attorney Dizon sa naging argumento na yun ng dalawa. At basahin po natin sapagkat marami po tayong matututunan dito. Ito ang pananaw niya tungkol sa naging pagtatalo ni na Senador Rodante Marcoleta sa isang panig at ni na Pangulong Tito Soto. By the way, ang original na panulat po nito ay nakasulat sa salitang Ingles at pinatranslate na lang natin sa ChatGPT para mas madali pong maunawaan ng ating mga manonood. At ni na Pangulong Tito Soto, Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo Lacson at DOJ Secretary Boying Remulla sa kabilang panig. By the way, yung Pangulong Tito Soto, tumutukoy po ito sa Senate Presidency. Sabi ni Senador Marcoleta, hindi kailangan ng restitution o pagbabalik ng nakulimbat para matanggap ang mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program. Mali siya. Siyempre, kailangan ito. Una sa lahat, kung babasahin mo ang Republic Act 6981, hindi mababanggit ang salitang restitution dahil ang batas na iyon ay pangkalahatang batas na naaangkop sa lahat ng sitwasyon ng isang posibleng saksi, hindi lang sa mga kasong kriminal. Sa katunayan, kahit limitahan mo lamang sa mga kasong kriminal,
hindi pa rin magagamit ang salitang restitution dahil hindi lahat ng krimen ay maaaring maibalik o ma-reverse ang epekto. Halimbawa, maaari mong ibalik ang nawala sa kaso ng pagnanakaw kahit malakihan gaya ng ninakaw na pondo ng bayan na ibinibintang sa mga diskaya. Pero paano mo ibabalik ang epekto ng murder o pagpatay? Iyan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng gamitin ng batas ang salitang restitution mismo. At hindi nga nito ginamit. Kaya walang saysay na igiit ni Marcoleta na wala ito sa batas. Ang mahalaga ay ang layunin ng batas. Ang buong pakay ng witness protection ay ihiwalay ang isang tao sa mismong krimen. Kung pinapayagan mong panatilihin ng salarin ang bunga ng kanyang krimen, hindi siya hiwalay sa kasalanan. Hindi rin siya pwedeng magturo ng iba para makaligtas sa sariling pananagutan. Sa investigasyon ng Kongreso na ang layunin ay tuklasin ang krimen at kilalanin ang mga may sala, pwedeng bigyan ng proteksyon ng isang saksi kung papayag siyang pumirma sa kasunduan na may 6 na pangunahing obligasyon. Una, magpatotoo. Pangalawa, iwasan ang paggawa ng krimen. Ikatlo, ingatan ang mahalagang impormasyong hawak niya. Ikaapat, tumulad sa mga obligasyong sibil. Ikalima, makipagtulungan sa iba pang makatwirang kahilingan. Ikaanim, ipaalam sa estado ang kanyang kalagayan at kinaroroonan. Hinango niya ito sa Section 5. Nakakalungkot na tila hanggang Section 4 lang nagbasa si Senador Marcoleta. Tingnan ang ikalawang obligasyon. Iwasan ang paggawa ng krimen. Paano mo magagawa ito ng mag-asawang diskaya kung nagawa na nila at hawak pa nila ang bunga ng krimen? Ang sagot, kailangan nilang isuko ang bunga ng krimen para maipakita na sa paraang constructive para bang hindi na nila iyon ginawa. Kahit sinong simpleng tao ay maiintindihan ito. Kung kukunin mo ang 40 luxury cars at maibabalik ang hindi bababa sa 10 bilyong piso na kinita nila mula sa questionableng kontrata ng gobyerno hanggang wala nang matira sa kanila, magmumukha talagang para bang wala silang ginawang mali. Doon lang sila magiging karapat-dapat na magturo ng iba pang nakinabang sa nakaw na yaman na mas gugustuhing patahimikin sila bago pa sila makapagpatotoo laban sa kanila. Iyan ang lohika ng pagbibigay ng proteksyon. Kaya't hindi lang basta mahalaga ang restitution bago sila protektahan. Ito mismo ang lohistikal na dahilan kung bakit kailangan ang kanilang kooperasyon. Ipagkakaloob ng gobyerno ang proteksyon kapalit ng kanilang pagtulong na mabawi ang corpus delicti o ang katawan ng krimen na sa kasong ito ay napakalaking halaga ng pera at ari-arian. Isipin mong kalokohan kung gagamitin ng mga diskaya ang batas na ang layunin ay bawiin ang nakaw na yaman para lang mailayo ang yaman na iyon sa gobyerno. Kung susundin ang panukala ni Marcoleta na ituring na gantimpala ang proteksyon sa diskaya kapalit ng pagtuturo nila sa iba habang pinananatili pa rin nila ang ninakaw, ang batas ay hindi na magiging kasangkapan para sa katarungan, kundi magiging mismong mekanismo ng pagbaluktot ng katarungan. Muli, gaya ng madalas niyang sabihin sa mga estudyante niya, ang pagsuko ng corpus delicti ay hindi nakapagpapagaan ng pananagutan sa ating criminal justice system. Ang kidnapper ay hindi maabsuelto kung ibabalik ang ransom. Ang illegal recruiter ay hindi ligtas kung naibalik ang OFW. Ang rapist ay hindi maaaring makipagkompromiso sa pamamagitan ng pag-aalok ng kasal. At marami pang ibang halimbawang ganito. Ang tanging gantimpala sa Witness Protection Program ay proteksyon. Wala nang iba. Yun po. Malinaw po yung itinuturo sa atin ni Attorney Dizon dyan. At ganoon po kalinaw na mali itong si Rodante Marcoleta. Pero sa kabila ng napakaraming mga abogado na hindi na po pumapanig sa kanya, ito nga po, isa dyan, si Attorney Rockstar no? At marami pang iba. Isingit na lang din natin ito sa ating vlog. Panoorin po ninyo ito pong kanyang mga vlog. Hindi daw pwedeng ipasoli muna sa mga diskaya ang ninakaw nila bago sila gawing state witness. Kasi raw, after trial pa lang malalaman kung magkano ang ninakaw at magkano ang dapat isoli. Nako, maling-mali na. Absolutely wrong pa. Malinaw ang sabi ng batas. Basahin natin. Section 11 ng Republic Act 6981. Before any person is admitted into the program, he shall execute a sworn statement describing in detail
the manner in which the offense was committed, and his participation therein. Napakalinaw ng wording ng batas. Before any person is admitted. Ibig sabihin, bago pa lang maging state witness, may obligasyon na ang mga diskaya na ikwento in detail ang nangyaring nakawan. Ano ang ibig sabihin ng in detail? Hindi pwedeng Sabi ni Paul Nimeno, Tapuan, basa ka rin ng kontra-opinion. Pwede ba yun? Actually, hanggat maaari, ayoko kasi guguluhin ko ang isipan ng ating mga kababayang Pilipino. Doon lang tayo dumirekta sa merong moralidad na dapat pag-usapan. Pero sige, hiniling mo, yung balancing vlog ang ipapanood ko sa inyo after this. pangapyaw or kwento-kwento lang. Kailangan required ikwento sino ang ninakawan, kailan nangyari ang nakawan, paano ginawa ang pagnanakaw, at ang pinaka-importante, magkano ang ninakaw. Kaya mali ang punto ni Marcoleta. Nasa huli pa lang malalaman kung magkano ang ninakaw. Batas mismo ang nagsabi, bago pa man sila tanggapin, kailangan ng ilahad kung magkano ang ninakaw. Kaya wag nang gawing excuse na hindi pa alam magkano isusoli, kaya hindi pwede isoli. Diyos ko. Isoli na ang pera ng bayan. Isoli na ang pera ng bayan. Ngayon, naghahanap kayo ng balancing komentaryo. Eto, panoorin natin si Fiscal EJ. No? Dito, sa kanyang vlog noong September 23, 2025, Remulla versus Marcoleta. Sino ang tama sa issue ng restitution? Dapat bang ipasok sa WPP ang mga diskaya? Ang vlog na ito ni Fiscal EJ ay balanse. O, pakinggan po natin. EJ po ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, naging mainit ang banggaan between Senator Marcoleta at Justice Secretary Remulla. Ang issue, kailangan ba talagang ibalik muna ng Diskaya couple o sino mang witness ang mga nakuha nilang pera bago sila tanggapin sa Witness Protection Program? Senator Marcoleta insists, hindi daw pwede. He cites Article 100 of the Revised Penal Code which states that every person criminally liable is also civilly liable. Meaning, ang restitution o pagbabalik ng ninakaw ay nagiging obligasyon lang after conviction becomes final. In short, kailangan munang matapos ang kaso at magkaroon ng final judgment bago pwedeng pilitin ang pagbabalik ng ninakaw. At may punto si Senator Marcoleta. Under our law, civil liability, which includes restitution, is enforced only after the judgment becomes final and executory. Even if acquitted pa nga ang akusado, the civil liability can still subsist, except kung sinabi ng korte mismo na walang wrongful act na nangyari. Kaya tama na hindi pwedeng i-require agad, kasi wala pa ngang final ruling. Pero dito pumapasok ang argumento ni Secretary Remulla. He admits, number one, walang express provision sa Republic Act 6981, the Witness Protection Program Act, na nagsasabing dapat munang magbalik ng nakaw bago ma-admit. Number two, ang gusto niya ay to test the sincerity of the Diskaya couple. Kumbaga, prove muna na genuine ka as a witness. Kung willing silang ibalik, then that means mas credible sila. And number three, most importantly, sabi niya, kung hihintayin pa natin ang final judgment, baka ubos na, nawala na, o natago na ang pera. Alam naman natin, criminal cases in the Philippines can drag on for years, minsan dekada. By that time, baka wala nang ma-recover. Now let's look at Republic Act 6981 itself. Section 3 lays down the qualifications to be admitted into the program. Grave felony, corroborated testimony, threats to life, etc. Yes, walang nakalagay tungkol sa restitution. Walang express provision. But here's the catch. Section 5 requires the witness to first sign a memorandum of agreement. At nakalagay doon sa Section 5 paragraph E that the witness must cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government. Now, here's my take. Wala mang specific provision about restitution, this clause is broad enough to include a request for restitution or the return of stolen funds. Kumbaga, the DOJ can argue that it's a reasonable condition kasi public funds are involved at dapat ma-recover agad. And under this framework, Remulla's proposal makes sense. He can even assign forensic accountants para ma-determine kung magkano ang dapat ibalik. And I venture to add, habang sinabi ni Remulla na restitution is not expressly found in the Republic Act 6981, to my mind, pwede pa rin itong ipatupad under Section 5 paragraph E of the said law. Kasi kung cooperation with all reasonable requests ang hinihingi ng batas, ano pa ba ang mas reasonable kaysa ang pagbabalik ng perang ninakaw sa taong bayan? Ngayon, isipin natin ito in practical terms. Kung tatanggapin agad ang diskayas o kung sino mang witness, bibigyan ng protection, allowance, and relocation, tapos hindi nila ibabalik ang perang kinurakot, para bang nakinabang pa sila?
Imagine, nakakuha ka ng pera, tapos ngayon, under government protection ka pa, libre ang lahat. That would be a perverse incentive. So, saan ako pabor? Maraming salamat Debunk 8. Honestly, mas leaning ako kay Secretary Remulla. Diba? Yan, mas leaning pa rin. Pero, pinupunto niya rin na may punto naman itong si Rodante Marcoleta. Kasi dito, Paul Nimeno, hindi na ito usapan ng balanse. This is what the law should be, no? Hindi porket hindi nakasulat ay hindi na po dapat natin tingnan. Hindi porket sinasabi sa revised penal code na minimension itong ni Rodante Marcoleta na criminally liable is also civilly liable ay hindi na po pwedeng magkaroon muna ng hearing. Kasi ang pinaka-common sense dito mga tol, kung gusto nating mangyari ang nararapat, ito po ang maibalik ang pera ng taong bayan na ninakaw, wag na nating intayin pa yung pagtatapos ng criminal case dahil aabutin po iyan ng siyam-siyam. Dekada pa ang aabutin yan. Aabot pa sa Korte Suprema sigurado. Tapos saka lamang sila makukonvict, saka lamang sila civilly liable. Maraming mga kaparaanan at isa doon ang binibigay na leeway sa Department of Justice para mag-decide kung ito bang Diskaya spouses ay kanilang papayagan sa Witness Protection Program. At sa huling balita nga dito, mukhang hindi uubre kasi parang walang showing of remorse itong Diskaya spouses, particular si Sara Diskaya. Kasi bakit? Nag-finger heart, no? Noong Sabado, no? Galingan nyo paggawa ng memes, ha? Parang ganon, binibiro-biro niya pa. Biruin mo, bilyon-bilyon na ang di umano'y ninakaw sa taong bayan. Tapos, napaka walang pagpapakita ng pagsisisi. O, tuloy po natin ang pakikinig dito. Pero siyempre, gusto nyo ng fairness ipaparinig ko pa rin sa inyo ang tinig ni Rodante Marcoleta after this. Because I am a prosecutor myself, but because tama ang punto niya. Oo, tama nga si Marcoleta in theory. That under the law, restitution comes after final judgment. Pero iba ang context dito. The Witness Protection Program is not a matter of right, Tama. kundi discretion ng DOJ. Tama. Being admitted into the Witness Protection Program is a privilege, not a guarantee. Ang linaw, di ba? It is not a matter of right. It is a mere privilege. Hindi garantiya na ikaw ay, even nga, kahit ikaw ay kwalipikado hindi pa rin garantiya na ikaw ay ma-admit diyan kasi subject yan lagi ng evaluation ng Department of Justice. Kaya kung may kondisyon ang DOJ na ibalik ang nakaw bago bigyan ng proteksyon, that can fall under the requirement in Section 5, Paragraph E, which states to repeat, to cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government. Isang reasonable request po ang pagbabalik ng perang ninakaw sa gobyerno. Hindi lang ito reasonable, kundi logical at expected. Protection is not a free ride. Ang Witness Protection Program ay hindi sanktuaryo para sa mga magnanakaw, kundi incentive para sa pagtutulungan. Kaya kung papasok ang Diskaya couple o kung sino mang witness, dapat hingi ng DOJ na isauli muna nila ang pera bilang condition for their protection. This fits with the principle that no one should profit from his own wrongdoing. At the end of the day po, this is a matter of public policy. Do we allow a witness na magnanakaw na hindi muna nagbabalik ng pera? Saklap. Tapos bibigyan pa ng protection ng gobyerno? Saklap nun. Or do we require good faith by having them surrender what they stole first? Sa tingin ko, mas makakabuti sa bayan ang option na inexplain ni Secretary Remulla. Kaya nakakapagtaka rin why Senator Marcoleta is so insistent na Yan ang malaking katanungan. Why is Marcoleta favoring the Diskayas? Why are you so protective with the Diskayas according kay Senator Panfilo Lacson? Pero sabi ko nga sa inyo, sa huling bahagi natin ng programa, pupuntuhan ang mga kasagutan possibly sa katanungan na yan. Ngayon, for fairness, kasi sabi nyo, dapat maging fair tayo Pakinggan natin si Rodante Marcoleta. Idinipensa ni Senator Rodante Marcoleta issue na magpapasailalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan sa Batasang Diskaya. Sa isang press conference, sinabi ni Marcoleta na bilang siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee noon, inirekomenda niya sa Department of Justice na ipasailalim sa Witness Protection Program sa Diskaya. Ayon sa Republic Act 6981, maaaring ipasailalim sa programa batay sa rekomendasyon ng Legislative Committee at may consent ng Senate President. Subalit,
hindi umano inapprove ang rekomendasyon dahil sa pahayag ng SOJ na kailangang ibalik ng mga diskaya ang nakuhang hindi kanila. Nirekomendo ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na ang sa kanto ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po upon his express consent ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So yun po yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Hindi nga po niya in-approve, kaya po yun ang tinanong ko sa Anyway, baka maubos pa manonood natin. So much for that. Kasi hindi naman natin mababago ang pamantayan eh. Kahit maging balanse tayo dito, iba ang usapin dito mga tol. Sa isang bagay na alam natin na mayroong mali at tama, hindi tayo pwedeng bumalanse. Dapat doon po tayo sa tama. Ngayon, eto po, mga pangyayari, karagdagang pangyayari kung saan ipinapakita talaga nitong si Rodante Marcoleta yung kanyang pagiging pabor para sa mga diskayas. And dito nga, nagtalo na sila nito pong si Senador Lacson. Ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later, let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go Chair. ahead, go ahead, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No, that's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I That am is my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman part of of this it. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair. Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, You're an investigator, we are investigating. Okay, kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Yan. At during suspension niyan, nagkakaroon ng palitan pa rin sila ng salita at doon na ni-raise nitong si Senator Lacson na why are you so protective with the diskayas? O, mga question na nananatiling nakahang although meron mga pakiwari sa ating mga isipan pero mukhang natuldukan yan kagabi. Ngayon, idagdag pa natin ang effort na ginawa ng kanyang anak. Noong September 16, 2025, sa hearing po ng House of Representatives para po sa budget ng Department of Justice, partikular na ni-raise nito pong si Congressman Paulo Henry Marcoleta ang posibilidad ba o hindi na maaprubahan itong aplikasyon ng Diskaya spouses sa WPP. Pakinggan po natin ito mga tol. Thank you. My last question po, Mr. Chair. Sa presentation niyo po, nakalagay dito, there's a 100% completion rate ng mga applications for witness coverage dun po sa Witness Protection Program. 100% in 2024 and for the first semester of 2025, 100%. Ngayon pa lang po yata kayo magkakaroon ng 99% dahil parang hindi nyo tatanggapin ang mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program. Ano po kaya ang magiging dahilan natin kung bakit hindi natin sila tatanggapin? Sila po ba'y nakausap na natin? Sabi po ninyo, you will conduct a diligent, a thorough interview of the couple and you will assess their statement. Nagawa na po ba natin ito? Hindi ba? Hindi pa tayo umaabot sa bandang yon sapagkat mainit po ang naging talakayan sa Senado, mainit po ang nagiging exchange ng mga pananaw. Wala ko kami sinasaradong pinto. Ang mahalaga lang, may proseso po tayo susundin para ma-evaluate po ang testigo. Ang mahalaga po, nagsasabi ng totoo at talagang kailangan ng testimonyong yon para yung buong katotohanan, para maabot po natin lahat ng dapat natin maabot sa pagbungkal po ng kaso upang maparusahan po yung dapat parusahan. Opo. If you will, have you gone over the sworn statement of the couple,
Mr. Secretary? Mr. Wala pa akong kopya. I have not been provided with a copy of that nor any letters. Wala ho ako nakukuha pa. Everything was in a phone conversation. Kaya nga, hindi mo kayang magdesisyon kagad based on the telephone conversation. Kailangan po may proseso talaga tayong sundin. Opo, kasi kung if I may appraise the Secretary, marami po siyang binanggit ng mga personalidad doon at mukhang detalyado. Baka naman ito ay magkaroon ng konting merito dahil hindi naman po ito... Di ba? Humihirit yung anak. No? Humihirit yung tatay. Humihirit yung anak. Bakit? Basta-basta lamang ito ay sinumpang salaysay na pwede naman natin pag-aralan at lalo ating suriin kung talagang meron pong katotohanan dito. Totoo po yan. Susuruin po natin yan. Ngunit marami rin po tayo itatanong na mahalaga para maging kompleto po ang kasaysayan ng lahat. Kasi kung sila po ay 15 taon na nangongontrata at ang ikikwento nila ay 3 taon lang, marahil kulang po yun. Kailangan po malaman natin yung buong kasaysayan ng kanilang pangongontrata at kung ano ang kanilang dinaanang patakaran at yung mga sinasabi nilang obligasyon. 15 taon dapat mapag-aralan po natin lahat yan at sabihin nila sa atin kung ano talaga ang naganap sa mga panahon na sila ay nangongontrata mula 2007 hanggang 2025. Hindi lang po 3 taon. Ngunit yung buong kasaysayan po ang ating gusto makita. Para masolve po natin itong problema ito na bumabagabag sa ating bansa ngayon. Iyon po yung mahalaga. Kung may testigo kung ganun kahaba ang kasaysayan sa pangontrata, marahil mas marami sila mabibigay sa ating mga pangalan, mga petsa, project, engineer, at kung sino po mga mababatas, kung sino man ang nakialam sa mga kontrata, yun po yung kailangan natin malaman. Hindi lang po yung 3 taon o 2 taon na kanilang binigay sa kanilang unang sulumpang salaysay. Mr. Secretary, papayag po ba kayo if we will broaden the scope of the investigation to include the years 2007 up to 2025? Opo. Kailangan po talaga may get to the bottom of this kasi yung bansa po natin ang nakasanalay dito. So much for that mga tol, ano? Pasensya na kayo, ang ingay ng aso, may gumagawa kasi dito sa bahay. Pero dito natin nakita na ang mag-amang Marcoleta, ginawa nila ang lahat para lamang ma-serve yung gusto ng mga diskaya. Kaya bumabalik tuloy sa aking isipan yung katanungan nitong si Ramon Tulfo na meron bang mambabatas na nakipag-usap sa halagang 1 bilyon? Tapos, ang napagkasundoan daw ay 120 million pesos na lamang. At balikan natin yung mga post pa nitong si Ramon Tulfo. Kaugnay po nitong ating pinag-uusapan. Noong September 16, 6:42 in the evening, nagtanong si Ramon Tulfo. Sabi niya, naisoli na kaya noong mambabatas na tinanggap niyang 120 million pesos na binigay sa kanya ng mga diskaya upang ipagtanggol ang mag-asawa? Ang hiningi daw noong mambabatas, una, ay 1 bilyong piso. Pero nagtawaran sila, kaya't binabasa 120 million pesos. Di naman daw na ipagtanggol ng mambabatas sina Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya syempre, binabawi na daw nila ang pera. Di ko tinutukoy dito si Senador Dante Marcoleta na pinaglalaban na maging state witness ang mga diskaya. Ibang mambabatas ang tinutukoy dito, hindi si Marcoleta. Promise. Panulat po yan ni Ramon Tulfo. At syempre, feeling alluded, itong si Ramon Tulfo, and I'm sorry, hindi ko na nailagay po dito sa ating video, mahirapan na akong hanapin yon sa Senate hearing o sa Blue Ribbon Committee hearing, ikwento ko na lamang po sa inyo yung mga pangyayari nung mga panahong iyon. Noong ika-4 na hearing o ika-5 hearing ng Blue Ribbon Committee, muling nagtanong ito pong si Rodante Marcoleta sa mga resource person at pinaka-partikular para mabigyan ng kalinawan at malinis ang kanyang pangalan sa mga kumakalat na katsismisan nitong si Ramon Tulfo, tinanong niya si Curly Diskaya, totoo ba na meron kayong kinausap na para tulungan kayo sa komiting ito kapalit ng 1 bilyong piso? Ang sagot ni Curly Diskaya, hindi po totoo. Sino naman ang sasagot mga tol na totoo yun? Di ba? Pag ikaw sinagot mo ng totoo yun, na meron ka mambabatas na kinausap, pwede ka pa rin malagay sa panibagong paglabag sa batas na naman. Kasi basically, ang panunuhol ay corruption of public officer. Hindi lang natin alam kung sino yung mambabatas. Sabi nga ni Ramon Tulfo, hindi siya si Rodante Marcoleta. Ngayon, puntuhan na natin itong naging balita kagabi. Alam niyo, sa balita na napakinggan po natin kagabi, napaka-eksplosibo po nito sapagkat ang kanyang asawa ay sinasabing may kaugnayan sa insurance ng mga diskaya.
At ito na nga po, samot-saring mga personalidad na ang sumulat po dito. Ngayon, ang tanong, may conflict of interest ba rito? Depende sa inyo pong babasahing sumulat na vlogger. Pero syempre, doon tayo sa kapanalig natin sa paniniwala. Merong conflict of interest dito sa aking paniniwala. Napakasimple lang naman yun eh. Gamitin natin yung panulat nitong si Teyatan. Ito Sabi kasi ni Paulo Henry Marcoleta sa kanyang Facebook page, kayo ang bistado, Bilyonaryo News Channel. Bistadong-bistado ang bias nyo. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular or inside director, but an independent director of a Stronghold Insurance. Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. So ano ang nabisto nyo? That there is no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and the companies of the Discayas? Baluktot naman ang istorya nyo. Ang dami nyo na namang malilin lang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Ganito na po ba kababa ang standard ng journalism ng ating bansa? Yan po yung paghihimutok ni Henry Marcoleta. Ito naman ang tugon dyan nitong si Teyatan. Misunderstanding conflict of interest. Paulo Marcoleta argues that his mother has no material ties because she is just an independent director without substantial shares. But this is only shows a clear misunderstanding of what conflict of interest means under Republic Act 6713 and Republic Act 3019. Number 1, conflict of interest is not about titles. Whether you're called independent, executive, or anything else, a director is still a board member with voting power, compensation, and fiduciary duty. Second, titles don't erase responsibility. In fact, according to Bilyonaryo's article, Edna Marcoleta chaired Stronghold's Audit Committee and sat on governance and related party committees, which are positions with real oversight and influence. Third, the law does not depend on shares. Conflict of interest exists when a public official or their spouse has any financial or material interest in companies tied to government contracts. That interest can come from board compensation or fiduciary benefit and not just ownership of stock. Fourth, perception matters most. Senator Marcoleta is a member of the Blue Ribbon Committee and before he is the chairman ng nasubmit na committee kasi hindi nakalagay dito, idagdag natin yon. His wife is on the board of a firm that issued bonds for the Discayas who are now accused of ghost projects. This creates, at the very least, a perception of bias in public service. That perception alone is enough to erode public trust. Conflict of interest is about ties. If the tie exists, the conflict exists. Saying that title is only independent director does not erase ties and therefore does not erase conflict of interest. Salamat diyan sa napakaliwanag na paliwanag nitong si Teyatan. Dako pa tayo sa mga nagbigay po ng mga pahayag tungkol po sa issue na ito. Ito naman po ay mula kay attorney, sana yon? Wilfredo Garrido, isang dilaw na abogado. Yan. Sabi niya, look what we have here. It has come to light that Marcoleta's beloved wife, Edna, is an independent director of Stronghold Insurance, which has insured some of the Discayas projects. How independent remains to be seen. It is very difficult to recover the billions lost to unscrupulous contractors, but running after insurance companies, not so much. When Vince Dizon starts going after these insurance companies with hammer and tongs, I hope he starts with Stronghold Insurance. Oy, Chris Jr., maraming salamat sa iyong super sticker. Hindi ko nabasahin yung message mo. Nakakahiya. Baka sabihin nila, totoo yan. Salamat sa iyong super sticker. Tuloy po tayo sa pagbasa po natin dito. Mrs. Marcoleta should prove true to her independent status and press Stronghold to pay up through the nose. Under SEC rules,
independent directors of publicly traded companies are supposed to represent the public interest, not that of the company or its owners. Therefore, it is the bounden duty of Mrs. Marcoleta to make sure the public is sufficiently indemnified by Stronghold should it turn out that it insured some of the ghost and substandards projects of the Discayas. The Witness Protection Program, which placed the Discayas in its fold upon the insistence of Rodante Marcoleta, does not protect the insurance companies. In fairness, Stronghold is an established company and a giant in the non-life insurance industry and has a reputation for paying up. Thanks to independent director Edna Marcoleta, we might see some of our money stolen by the Discayas unless Rodante Marcoleta gets in the way again. Mamaya ko nang sasabihin yung dapat kong sabihin para mas madali nyo maunawaan. Dito na natin i-conclude ang ating talakayan sa panulat ni Fiscal EJ. Kasi ito na ang pinaka pasabog dito eh. Ito na. Sabi ni Fiscal EJ, when a contractor, ipatagalog natin para mas maunawaan ng ating mga manonood. Pasensya na kayo, nahihirapan kasi ako mag-translate sa aking isipan ng sabay translate into Tagalog. Yan, para mas madali pong maunawaan ng ating mga manonood. Ito po ay panulat ni Fiscal EJ 9 hours ago. Sabi po dito, sa inaantay ko, ang bagal ng internet. Sabi niya, kapag ang isang kontraktor tulad ng mga Diskaya ay kumukuha ng proyekto ng infrastruktura ng pamahalaan, karaniwan silang kinakailangang maglagay ng bond o panagot sa isang akreditadong kumpanya ng siguro. Ang bond na ito ay nagsisilbing garantiya sa pamahalaan na matatapos ang proyekto ayon sa kontrata. Kung mabigo ang kontraktor, halimbawa, ghost project o depektibo, substandard ang paggawa, maaaring maghabol ang pamahalaan laban sa bond. Ang kumpanya ng siguro naman ay obligadong bayaran ang pamahalaan. Matapos magbayad, maaaring singilin ng kumpanya ng siguro ang kontraktor upang mabawi ang binayad. Ngunit sa praktika, mahirap itong gawin kung bangkarote na ang kontraktor o nawala na ang mga ari-arian nito. Kung mapatunayang nagkasala ang mga Diskaya o ideklarang anomalya ang kanilang mga proyekto, maaaring mapanagot ang kumpanya ng siguro sa napakalaking bond claims. Ngunit kung tatanggapin ang mga Diskaya sa Witness Protection Program at pagkakalooban ng immunity mula sa kasong kriminal, maaaring humina ang kakayahan ng pamahalaan na habulin ang mga Diskaya. Sa makatuwid, may interes na pinansyal ang kumpanya ng siguro na magiging resulta ng mga kaso laban sa mga Diskaya. To simply put it, ganito lang kadali ang mahigit 1 oras po nating pinag-usapan mga tol. Kapag ka nabigyan ng immunity ang mga Diskaya, ibig sabihin, hindi na po sila pwedeng sampahan ng kaso. Kung hindi sila pwedeng sampahan ng kaso, hindi na rin sila pwedeng bawian ng kanilang mga ninakaw na ari-arian. Kapag ka hindi nabawi ang kanilang mga ninakaw na ari-arian at habulin ng gobyerno ang mga ghost project na ito sa pamamagitan ng insurance, napakasimple lamang. May kakayahan ng mga Diskaya na bayaran ng insurance company kasi ang insurance company ang hahabulin ng gobyerno. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa at ako po'y nagugutom na kaya wala muna tayong shoutout. Shoutout na lamang sa lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.